Hello there, lovely souls, lovely spiritual warriors. Okay, so these past few months, mas ginusto kong mag-focus sa sarili ko at sa journey na pinagdaraanan ko. I've been wanting to master everything that I've learned on this spiritual path. Tapos, something just happened unexpectedly. And now I am having a reset in my life, a new chapter. Mas kailangan ko ang peace and silence para mas maunawaan pa ang journey na to. Dahil yung silence, kapag, 'di ba, kapag peace and quiet, dun ka magkakaroon ng clarity. Kung meron kang mga bagay na naguguluhan or mga bagay na dapat mong malaman. At yun na nga, parang nagpahinga ako sa social media. Then one time, I was taking some rest. I scrolled on TikTok. May dumaan sa FYP ko, maybe twice or thrice, different content creators. Parang dalawa sila or more. I'm not sure. I didn't get the name of their pages. I'm not resonating kasi with these people. But I felt alarmed sa content nila. I'm not sure if these people are truly spiritually awakened. I didn't check their accounts. But ang linaw ng nakita ko, what they are spreading is not light or not to lift people up. They are spreading fear and manifesting chaos to happen. It seemed that their followers almost worship them. Na parang hindi pa din nila lubusan nauunawaan ang spirituality. Worshipping is religion-based. In spirituality, you're not worshiping anymore. You are connecting. Connecting to God within you, knowing that we have the pieces of God, connecting to your inner self, connecting to the universe, to the spiritual realm or higher realm, to nature and all creations, because we have one source. We are interconnected. One of the things that made me feel off was meron pa silang salita na parang nananakot na bahala kayo kung ayaw nyo maniwala, yung huwag nyo ako sisisihin, ganon, binalaan ko na kayo. Medyo nakakabahala lang dahil marami yung sumusunod at naniniwala sa kanila, since they're also saying, itong mga taong to, sinasabi nila na sila ang tagapagligtas, na chosen one sila. However, they are still religion-based. At kung totoo silang spiritually awakened, or spiritually awakened man sila, ang pakiramdam ko, napakababaw pa ng spirituality sa kanila based sa pamamaraan ng kanilang pananalita. Yung isa naman, nakalagay sa POV niya, may manifestation for this week. Magkakaroon ng lindol sa ganitong lugar. So, it's confusing. Why is this person manifesting for an earthquake? Nauunawaan ba niya ang kahulugan ng manifestation? So, okay, para sa mga nanonood, ilalagay ko sa video na to ang meaning ng manifestation from Google. And if this person knows the meaning of manifestation, it's dangerous. Why? Because she's attracting chaos. And those people liking her posts, yung mga naniniwala sa kanya, they are adding to that manifestation. Ito, maaari talaga siyang maganap dahil ina-attract nila. Ito, like for example, there are 2,000 followers or people na naniniwala sa post niya.
sa sinasabi niya. Diba, lagi ko sinasabi, we are all energy, we are vibration, we are frequency. And there are 2,000 people na naniniwala. So, it can really manifest. Tapos sasabihin ng author or ng content creator na to, ang galing niya dahil nagkatotoo. Well, the truth is, they attracted it. She asked for it. Let me remind all of you once again, paulit-ulit ko tong sinasabi na our thoughts, our words are powerful. Yung pinaniniwalaan ng isip natin, sinasabi ng bibig natin, tapos nararamdaman ng puso natin, mabilis ang manifestation. It can manifest easily. I know how manifestation works. Inaral ko po ito dahil kapag nasa mababaw ka pa na level ng spirituality, ang una mong malalaman is we are manifesting as human beings. And I wanted to manifest a better life and understand manifestation. So I participated in various manifestation masterclasses before. Yan, mga gurus from the US, from Dubai. Yan. Tapos doon ko nalaman na there are positive and negative manifestations. Depende po ito sa frequency na meron ka. Kung positive yung frequency mo, ma-attract mo din yung mga positive things. Mga positibong bagay yung magma-manifest para sa'yo. Manifestation is the fruition of seeds you have planted. Kaganapan ng iyong mga hangarin or results. Yan. So, if this person, hindi niya lubos na nauunawaan ang word na quote-unquote manifestation, hangad ko na maliwanagan siya. Kasi kung nakita niya sa gunita niya yung mga sinasabi niya, or napaniginipan niya, or download niya, ay kalamidad or disaster, ang dapat niyang gamitin na word ay premonition or prediction. Baka ayoko din siyang i-judge, baka nalito lang siya. So it's either premonition or prediction, not manifestation. Dahil kung hindi, she would always attract chaos and disasters. She would always give fear to people. She would harm people. Fear is a very low vibrational frequency. Ibig sabihin, hindi niya nauunawaan ang assignment ng isang chosen one. Ang assignment ng chosen one, light workers, way showers, ay tulungan ng mga tao na iangat ang frequency. I've known astrologists, tarot readers, psychics na nagbibigay ng prediction or mga premonitions nila. Pero sa paraan na hindi ka matatakot dahil ipapaliwanag nila ang purpose ng pangyayari kahit chaotic pa ito. Yung kagandahan ng magiging resulta ng isang challenge, which means sila talaga ay may malawak at malalim na kaalaman sa spirituality. Sila para sa akin ang tunay na light worker, way shower, spiritual mentor, star seeds, at kung ano pang gusto nyong itawag. Kasi nagaguide nila ng maayos ang mga tao. Isa din sa napansin ko, ang dami din ngayon na nag-uusbungan na narcissist, spiritual mentor, or content creator. Umiiral sa kanila ay spiritual ego. Ganyan po talaga sa umpisa. Kaya hindi mo maiwasan porket mas marami kang nalalaman na medyo mag-iba yung pakiramdam mo.
Kaya you have to balance everything para hindi ka matalo ng ego mo. If you can feel energy, mafe-feel mo yung ego nila. Dahil feeling nila mas may alam sila. Kaya ini-insist nila na sila lang ang paniwalaan, na sila lang ang tama. Lahat tayo may pagkakaiba. Gaya ng nasabi ko na noon, kung babalikan niyo yung mga past videos ko, lagi kong sinasabi na meron tayong free will to decide. Kaya lagi kong sinasabi sa videos na I'm not forcing you to believe me. Kailangan yung maramdaman o kailangan yung maramdaman sa puso nyo or pakinggan ng puso nyo kung totoo ba yung mga sinasabi ko. Damhin mo kung magre-resonate ba sa'yo yung mga sinabi ko. Yun yung madalas kong sabihin sa videos ko. Kumbaga, hindi ko pinipilit na paniwalaan nyo ako. Hindi ko, kasi, gaya ng lagi ko rin sinasabi, lahat ng spiritually awakened may kanya-kanyang timeline. So, may iba-ibang panahon na marireceive mo yung ganitong message, yung ganitong download. So, hindi mo pwedeng sabihin na mali yung kanya, akin yung tama. Kasi nga, iba-iba nga ng timeline. Ito pa yung naaalala ko. Noon, no judgment. Kasi nga may kanya-kanya tayong timeline. Kailan mo matutuklasan yung mga bagay-bagay. Pero meron na kasi ngayon na nag-aaway-aaway sila dahil gusto ng bawat isa na sila lang yung paniwalaan. Yung isa sabi niya, ako lang paniwalaan nyo. Dahil ako ang totoong tagapagligtas. Sabi naman ng isa, siya ang dapat paniwalaan. Tapos, yun, parang medyo nagkakaroon na ng argue. Ganun. Ang napapansin ko, yung sarili nila ang inaangat nila. So, narcissism and ego ang makikita mo. Ayun. So, medyo nakakalungkot tong part na to. Kasi hindi mo dapat iangat yung sarili mo bilang spiritual content creator. Hindi dapat ikaw ang bida. Instrumento ka. Tulay ka. So, wag mong ariin na sa'yo mismo galing yung mga kaalaman na nakukuha mo. Ikaw ang tulay. So, ang dapat mong iangat yung spirit ng mga taong nanonood sa'yo, yung energy ng mga followers mo, yung mga taong naniniwala sa'yo. Tapos, turuan mo yung mga tao na erase yung vibration nila at yung awareness nila. Magsilbing liwanag at gabay. Para sa akin, yun ang tunay na spiritually awakened soul on this planet. Yun ang tunay na katangian ng isang light worker, way shower, gatekeeper, grid worker, chosen one, at kung ano-ano pang katawagan sa mga taong mulat na. Ang tunay na misyon natin dito sa mundo ay magkalat ng liwanag at mangibabaw laban sa kadiliman. Ayoko sana mag-comment o husgahan itong mga taong to, pero alarming kasi, tapos minsan misleading na rin. Maaaring nasa mababaw na parte pa sila ng awakening. Kaya, huwag rin natin silang i-judge. Baka mababaw pa yung, nasa mababaw na part pa sila ng awakening journey. Kaya na-overwhelmed sila dun sa divinity na nararamdaman nila. Kaya, minsan inaangkin nila yung credit dun sa downloads na nare-receive nila. Tapos, minsan parang kulang pa sa discernment. Tapos, sinishare na lang nila bigla. Di mo na nila inaalam yung purpose. Kasi ganito yan eh. Every time na may download, this is based on my experience. Hindi ko alam sa iba. Kapag may download ka, minsan hindi pa yan kompleto. May mga upcoming signs and synchronicities pa.
or may darating pang mga additional downloads para mabuo o maging malinaw ang isang mensahe. And sometimes naman, kapag kompleto yung isang mensahe o download, makikita mo siya ng paulit-ulit. Paulit-ulit yung scenario, paulit-ulit yung signs. Ibig sabihin, yun na yun. Pwede mo na yun i-share. Yan. Based po yan sa experience ko. So, yun. Malinaw na yun yung gustong iparating ng higher realm. Doon mo doon mo malalaman na buo na. Yun. At hindi kailangang i-worship ng mga followers or mga taong nakasubaybay sa'yo. Hindi ka kailangang i-worship as a spiritual content creator. Hindi dapat sa'yo ang papuri dahil ang lahat ng kaalaman, mga premonitions, gifts, downloads, ay ibinibigay lamang sa atin. Dapat lang natin yan pagyamanin, tapos dapat nating alamin yung totoo, yun. Tapos saka natin sila ipapamahagi sa iba. Kaya naman sa lahat ng makakapanood nito na dumadaan sa spiritual awakening, always use your discernment. Damhin mo sa puso mo kung dapat mo bang paniwalaan ang isang spiritual content creator na pinapanood mo. Liwanag ba at pagmamahal ang dinudulot niya sa'yo o kalituhan at takot? Tandaan, paano mo malalaman na ang mensahe ay galing sa ating divine source, God? If it feels good and divine, if you feel love, if you feel safe, it is God. Yun ang feeling na binibigay sa atin ni God. But if it's giving you fear and harm, if you feel danger, definitely it's not God. Kaya sa mga dumadaan sa yung dumadaan sa spiritual awakening, maging maingat sa mga messages or downloads. Make sure na it's coming from the light source. Always, always listen to your heart. Dahil andyan ang piraso ng sa ating lahat ay lumikha. Take note of this, beautiful, lovely souls, spiritual warriors. Yes, spirituality is not always love and light. Definitely, you will go through darkness. Dadaan ka talaga sa shadow part. Pero yung shadow na yon, yung darkness, ay bahagi lamang ng journey. Proseso na kailangan mo pagdaanan. Yung tinutukoy na shadow, yun yung fear, trauma, past wounds na meron ka. At ihihil mo yun, i-overcome mo yun through shadow work. Ikaw mismo ang maghihil sa sarili mo. Pwede kang makinig o kumuha ng spiritual mentor na mararamdaman mong makakatulong sa'yo. Pero, sila ay gabay lamang. Ituturo lang nila sa'yo ang tamang pamamaraan, pero ikaw pa rin ang gaganap. Ikaw pa rin ang gagamot sa sarili mo. Yes, dadaan ka sa dilim, sa shadow. Yun yung tinatawag na the dark night of the soul. At kaya ka magsha-shadow work ay para mahanap mo ang liwanag at ang paghihilom. Ang liwanag pa rin ang hahanapin mo sa dulo ng bawat pagsubok. Dahil liwanag pa rin ang mag-aangat sa atin sa huli. Hindi tayo mananatili sa dilim.
At tandaan, ang papel mo bilang mulat o gising ay maghatid ng liwanag at hindi kadiliman. Hindi pasakit, hindi gulo, at lalong hindi takot ang ibibigay mo. Dahil ikaw ang tutulong para maghilom ang planetang ito. Dahil muli, ang dilim ay proseso lamang na pagdadaanan. Spirituality is not always love and light. Yes, that's true. But spirituality is all about love and light. Magkaiba po yun. And spirituality is being connected to yourself and all creations, especially to God, our source. Spirituality is about knowing and loving yourself and at the same time spreading light to this planet.